Good morning, namaste, and mabuhay po tayong lahat. Jai Nepal, napakagandang balita. Happy Saturday sa inyo. Tingnan nyo yung kurtina natin muna bago ako magchika-chika sa inyo. So yung kurtina natin. Dahil sa nangyari, hindi na po ako nakapag-vlog. Ayan, bago pa nangyari o nagwala dito sa Nepal, ay ayan na guys. Buti na ikabit nila pero may pending pa. Dito na area na kurtina. Kasi nga, na-i-check ko isa-isa, binusisi ko may sira. Hindi naman ganun kalaki yung sira. So, tingnan nyo ganyan na yung pagbabago ng ating kurtina. And for time being, nilagay muna namin yung sofa cover. So, mahirap hanapin. May sinuggest ako kay Ama na magpatahi kami. Pero, mas okay na yung si Ama nandito. Kasi siya yung parang makapag-bargain ba ng maayos. Kasi pag kami baka mahal. So, siya na pagdating na lang. And yung carpet, niligpit ko dahil ayun, palilinisan ko yan. Kadidi lahat ng carpet bago magpasko. So ayan guys, ano ang masasabi ninyo sa kurtina namin and yung mga curtain rods? Ayan yung choices namin ni Deepak matagal na. Yung parang wooden siya guys na kulay. So yung sa wall naman natin, sa ngayon wala tayong magawa dahil hindi rin naman na dito, mura magpapintura. Pero when the right is time, God will make it happen nga, o diba? So ayun, pag okay na sa budget and sa tamang panahon, yes, pakukulayan natin. Kasi nung time na yun, wala kami dito, si Ama lahat. So ayun, at nilagay niya na lahat ng paboritong kulay natin dito. So ayan, at least okay na yun kahit papaano. Na-try ni Ama lahat mag-manage kasi wala man siya kasama dito, kung hindi si Bua at siya lang. And before anything else, I would like to congratulate the new interim Prime Minister, First Lady. First time in the history of Nepal. Ito yung pinaka-first time na nagkaroon sila ng Prime Minister na babae. I see Ma'am Hajur Susila Karki guys. So siya muna yung uupo. Mamaya sasabihin ko sa inyo yung full guys, kumbaga lahat magkukwentuhan tayo. So ngayon, pa-intro muna ako sa inyo. Siya ngayon yung napili at sino ba ang pumili. So, i-discuss natin yan sa inyo para in detailed ba. At saka yung voting system today is, since may mga nagtatanong sa inyo matagal na, sasabihin ko rin po sa inyo dahil iba po dito yung system nila. So, ayun guys, again, congratulations to all the Nepalese people around the world. Jai Nepal means stay strong. Kumbaga nakuha talaga nila yung justice nila. Nagpapasalamat din po kami sa Chief of Army dito and sa mga Nepal Army. Thank you so much. Dari Dhanyabad. Talagang best talaga yung Nepal Army guys dahil sila talaga yung kumontrol sa lahat-lahat. And nang dahil sa kanila natupad po yung peace and order. And of course, lalong-lalo na po yung mga mamamayan dito. Lalong-lalo na po ako nawala po yung worries ko dahil alam namin ay safe po kami. And mga preso po, nadakip po talaga nila. So, ginawa po talaga ng Army yung trabaho nila guys at naging stricto sila sa mga ilang araw at sumunod naman po ang mga mamayang Nepal. Talagang ma-appreciate nyo guys at totoo yun pag Army na talaga ang humawak o mga militar, lahat talaga kailangan sumunod. Of course, hindi rin natin pwedeng na hindi pasalamatan Nepal Police kasi ginawa lang naman nila yung trabaho nila. Yun nga lang, kinulang talaga sila sa puwersa at hindi na nila kinaya. So ayun, again to my Kanchi dahil birthday po ni Indira. Kanchi, happy birthday po. Nasa bahay po nila kami kagabi. And sobrang excited po kagabi ang lahat dahil nag-o-taking po si Madam Hajur Susila Karki. And tamang-tama, nag-celebrate po kami ng birthday ni Indira. Parang sabi nga namin, first time din in the history yung birthday ni Indira, Kanchi. Na nagdiriwang ang buong Nepal guys sa pagkakaroon temporary na Prime Minister. Pero at least kahit temporary man siya dahil hindi na po siya pwedeng mag-run after ng 6 months na termino na panandalian lang. Masaya ako sa pakiramdam na inaalam natin yung patungkol sa kanilang sistema dito. Nakikilala natin yung mga politiko nila. Aware tayo, at least kahit paano ma-feel natin yung pagiging citizen natin dito. And yun na nga guys, yung iba is hindi po sila masaya dahil syempre ganun talaga, walang perfecto, hindi naman lahat magiging masaya
masaya dahil syempre iba-iba po yung mga partido na gusto nila. But then, kahit papaano, mabuhay yung mga Gen Z dahil talagang nakuha nila yung kanilang justice na tinatawag at yung ipinaglalaban nila na magkaroon sila ng magandang kinabukasan sa kanilang bansa. So, hindi man naging, kumbaga guys, tahimik ang dinaanan nila, pero at least ganun pa man guys, natapos din nila. Ang daming pagbabago sa ngayon na gagawin. Okay guys, kain muna ako guys ha. Kain tayo. Breakfast ko ito guys. Magkakamay lang ako. May sausawan tayo. Bago pa naman nasunog. Lahat ng batbatini dito guys, sad to say, sinunog nila yung mga pinakamalaking, yun nga, nabibilhan namin na may kahit papaano, minor na, ano ito, seasoning. Pero ito makikita pa naman dito sa mga area namin, sa mga maliliit lang na mga mabibilhan na kahit papaano. Kumbaga, ibang alternatibo na gusto namin bilhin, mayroon pa guys sa iba dito like Big Mart, Salisbury. Pero itong mga sinunog nila ng mga batbatini, dyan talaga makikita kahit paano yung mga imported ba na talagang available dyan. Except sa mga Pinoy foods, bihira, hindi naman ganun kadami like mga ganito at saka yung iba pa guys. Kain tayo. Gumawa tayo sa usawan. And yung danggit. Ayan, kain tayo guys. Si Johan pala wala dito. And sunny side up na itlog. Doon siya natulog. Again, sa bahay ng kambal kasi nga namimilit kagabi. And since holiday sila, baka bukas may pasok na sila. Ayun, kain tayo. Thank you Lord, kain tayo. Makakain na rin tayo ng, alam niyo yun, hindi tayo nag-worry. Guys, so tapos na akong kumain. By the way, bukas sila ni Johan ay online sila, homeschool sila, starting bukas. So, siguro hindi pa man talaga official na okay sa ngayon, lahat-lahat. What I mean to say is bukas. So, minimake sure lang talaga nila na pag nagbukas na yung mga eskwelahan ay stabilize na at yung security is okay na po, lahat-lahat. At simula bukas ay homeschool sila, so much better sa ngayon. And simula ngayon guys, pwede na rin mag-travel and medyo traffic na and parang nagbalik na rin normal. Simula nung kagabi ay nag-o-taking siya. At yun, paano pala si Susila Karki napili na magiging isang interim Prime Minister ng Nepal guys. Ang Gen Z lang ba talaga yung nag-decide para siya ay umupo. So, hindi lang po yung Gen Z ito ang nag-decide. Ito po ay pinag-usapan po nila kasama po ang presidente ng bansang ito na si Ramchandra Paudel. Si President Ramchandra Paudel po ay umupo po siya bilang isang presidente noong 2023. Yung termino ng presidente dito ay 5 years po. And yung pag-oath-taking ni Madam Susila Karki is kumbaga guys sa bahay ng presidente o kung sa atin pa ay sa Malacanang. Na dito sa Nepal ay mas kilala na tinatawag nilang Sheetal Niwas. So si Madam Susila Karki bilang isang interim Prime Minister ng Nepal ay uupo po siya for 6 months and after nyan magkakaroon po sila ng eleksyon sa March 25, 2026 which is next year na po yun. Yung voting
system dito sa Nepal, hindi po sila kagaya sa atin sa Pilipinas na tayo po ay popular vote po tayo. So dito ay wala po silang ganun na sistema. So meron po silang tinatawag na electoral college. Yung electoral college, binubuo po yan ng dalawang system nila dito. So meron silang unang system is Pranitidya Sabha or House of Representative kung tawagin sa atin. Meron po silang mga kumbaga miyembro dyan na 165 po. Yung mga taga House of Representative guys, sila yon again ang mga napili ng mga tao. Sila yung mga binoto ng mga tao sa kada distrito dito sa Nepal guys. And yon magtipon-tipon sila doon at pipili po sila ng isang magiging leader nila or isang magiging prime minister sa isa sa mga kasamahan nila. And after nyan guys, ipapasa yan sa Senado and yung 59 na mga Senado or yon mga membro doon, sila ang magre-review dahil sila po yung tagagawa ng mga batas and i-check nila kung approve ba o ano. Yung pangalawang sistema nila guys, meron silang Rastriya Sabha or National Assembly po na tinatawag nila dito. Or kung sa atin pa guys, tinatawag na Senado. Diba sa atin 24 lang kung hindi ako nagkakamali ang mga senador. Dito guys, 59 po sila and 5 years po ang kanilang termino. Or yan yung two system nila na tinatawag dito bago nila piliin yung prime minister nila. Hindi po direct yung mga tao ang pipili ng prime minister nila. Dadaan mo na lahat sa mga representatives. So ganun guys ang kanilang dito, sistema. Hindi po ang mga tao ang pipili sa kanilang prime minister kung hindi yung mga napili nilang representatives sa kada distrito po nila. Actually guys, ngayon ko lang yan nalaman na ganun pala yan dito. So kung hindi pa ito nangyari, ang kaguluhan, wala po akong ka-interest malaman po ang kanilang about sa politics po nila dahil hindi man po tayo into politics. Pero this time, parang maganda din kahit pa paano malaman natin kasi syempre isa na po tayong citizen dito. So, hindi po ako bumuboto kahit kailanman, kahit sa Pilipinas, hindi po ako bumuboto sa totoo lang. Pero may mga kandidato din po ako sa puso ko. So, ayun, at kagaya this time, alam at kilala ko na kung sino yung talagang hindi mabuti at mga corrupt na politician at alam ko na rin kung sino ang deserving na botohin dito sa bansang Nepal. Okay guys, yung mga prime minister ba, ilang taon ba sila, yung termino nila, kagaya ba ito sa Pilipinas, di ba sa atin yung presidente is 3 years, no, kung hindi ako nagkakamali. Dito guys, 5 years yung kanilang termino, kagaya po ito sa mga UK or India, yung kanilang sistema po. Pero kung siya ulit ang mapipili ng mga taga House of Representative, pwede po siyang umupo ulit na umupo. Kagaya po kay ex-KP Sharma Oli ng Prime Minister po nila dito, 10 years na po siyang nakaupo bilang Prime Minister po dahil siya pa rin yung pinipili ng mga taga House of Representative. Kaya hindi na po siya naalis-alis bilang isang ex-Prime Minister po ng Nepal. Pero according dito sa kanila guys, sa system nila, for example, nag-resign siya or katulad niyan, dinismiss siya, pwedeng maputol yung kanyang pagsiservisyo bilang isang prime minister kahit hindi pa niya tapos yung 5 years guys. So katulad sa nangyari ngayon, hindi pa niya natapos pero kailangan niya nang bumaba dahil nga sa nangyari guys at yung panawagan ng mga kabataan. So guys, sa next na halalan or eleksyon, mainit dito yung pangalan talaga ni Mayor Shabalen kasi siya talaga yung pinupush ng mga kabataan at siya ang mga gusto ng mga tao. So like kay Madam Sushila Karki na yung interim prime minister, hindi na po siya pwedeng tumakbo after 6 months or next halalan. Ganun po yun. So si Mayor Shabalen, kung talagang fit siya sa post na ito, yung pagiging isang prime minister ng Nepal, I think mananalo yan siya guys. Kasi majority sa kanya talaga at gustong-gusto talaga siya ng tao ng Nepal. Kasi nakita nila talaga yung gawa niya dito sa Kathmandu. So, ayun guys, shinare ko lang sa inyo dahil alam ko and ako din naman, kung hindi ko pa ito na-explain sa inyo, hindi din po ako aware
sa kanilang sistema dito. So, ayun, baka may gusto pa kayong malaman. Ito lang muna yung shinare ko sa inyo dahil since may mga nagtatanong and thank you na kahit papaano back to normal na kami. And yung school lang, siguro hindi pa sila sa ngayon babalik. Baka soon guys, hindi rin naman siguro matatagalan or baka after ng Dasay na lang sila babalik ang mga kabataan sa eskwelahan kasi nga since yung ibang schools is affected din po sila and hindi basta-basta guys na magsipasukan lang lahat ng mga estudyante dito. And plus yung kanilang biggest festival po ay ilang ano na lang guys, I think 17 days or ganon. Ngayon nag-start na nga eh. So nakakatuwa lang kahapon, alam nyo ba, nung papunta na kami sa bahay nila ni Kanchi, Mandira Indira, dahil nga birthday ni Kanchi, alam nyo yung katulad sa atin, pag after ng bagyo, ang daming tao sa labas guys, hindi na ako nakapag-video, kasi alam nyo yung parang first time ko nakita sa area namin, yung battery ko 10% na lang. Always talaga tong aking battery, pabida-bida talaga ito. But anyway, meron pa, marami pa. So, ayun guys, hanggang papunta doon, hindi ko nga din na-realize bakit hindi ako nag-video. Kasi parang alam nyo yung pagkatapos ng bagyo sa atin, at ilang bagyo na wala tayong, hindi tayo nakalabas. Ganun yung feelings guys, na parang binagyuhan kami dito, na nakita ko kahapon yung mga tao na sa labas sila. Sinabi ko nga sa brother-in-law ko, sabi nga ng brother-in-law ko, yeah, because how many days, din naman lahat ng mga tao dyan na sa bahay at masaya din yung mga brother-in-law ko, no? Dahil syempre mga Nepalese pa rin sila by heart at by blood, hindi nila maitago yun kahit American citizen na po sila. So ayun, at pumunta kami doon and parang first time ko nakitaan dito na parang nanibago lahat at grupo-grupo, nag-usap-usap. Tapos nung pag-uwi namin dito, kasi gabi na kami nakauwi, mga 10 na, and medyo natakot pa ako, dinala ko pa yung mga ID namin ni Dipa kasi nga may mga army nag-iikot. Pero nung nag-oath-taking na si Madam Susila Karki, ay parang lahat nag-celebrate guys, lahat naging masaya, especially yung mga Gen Z na mga leaders, dahil nandoon din talaga sila at yun lang talaga ang inaantay nila lahat-lahat na yun matupad. And of course, kung hindi man po dahil sa presidente ng Nepal, dahil siya lang din po talaga ang pinakasusi, dahil mahalaga po ang role ng presidente ng Nepal sa ganitong sitwasyon. Dahil kung hindi sa kanya, hindi yan mangyayari yung kagabi guys, yung oath-taking. So, ayun, history din ito sa Nepal ngayon guys, again, ang nangyari. At saka, naniniwala ako, the Nepal babangon po ulit ang Nepal. Nepal will rise again. And alam ko maraming na damage, pero yun na nga ang what I mean sa gobyerno, pero unti-unti babangon ang Nepal sa bago nilang gobyerno guys. And yun, ang mga corrupt naman na mga politicians ay later on po ay sila ay kumbaga huhusgahan, kung mapapatunayan man yun ay sila ay yun, mabibigyan din ng parusa. At saka ayun, at sa mga sinunog, marami po silang mga sinunog, pero yun naman ay hindi naman nila masasabi na 100% ay gawa po yun ng Gen Z, dahil ito po ay parang hinaluan na rin ng ibang partido na may galit po sila sa politika. Ayun, at wala na guys, at nakakatuwa din naman yung mga Gen Z ngayon, yung mga kalat, naglilinis sila, nagpipintura sila, kung ano-ano ngayon ang pwede nilang magawa, lahat guys nag-unite, nagtutulungan guys. So, ayun, at kung mayroon mang mga nagnakaw, hindi yun mga Gen Z guys. Kung mayroon mang nagsusunog or sinunog, hindi po yun, hindi po sila nabilong sa Gen Z. Yun. Yun guys, at parang nagamit lang din yung pangalan ng Gen Z, ano. And basta sa ngayon, back to normal, pero except sa mga schools, tsaka
yung mga ibang establishments, hindi pa po sila masyado nagbubukas, pero somehow pwede na pong magbiyahe, wala na po yung mga army, may mga police na po ulit, back to normal na rin sila, and ayun, tsaka nananawagan din yung mga kabataan dito na mag-unite sila para kahit paano, yun, mabago ulit yung mga nasira na hindi man yung kalakihan. So, yung Madam Susila Karki, yung interim prime minister this time, so simula nung uupo siya ngayon, for 6 months, paghahandaan niya yung parating ng bagong eleksyon na maging maayos, maging mapayapa, at magkaroon ng freedom po ang mga individual citizen na makaboto ng gusto nilang mga politiko, guys, at yung bagong uupo dito. Lahat mga staff, I think papalitan na yun, papalitan din sila lahat-lahat, at yun ang maganda din. Parang talaga, guys, transition talaga. So ayun, nakakatuwa lang, guys, dahil anuman ang nangyari, nakuha talaga ng mga Gen Zs, yung pinaglalaban nila. Hindi po sila naging kawawa. Yung mga naging kawawa lang po yung mga namatay. At, pero guys, ipinaglaban pa rin sila ng mga kasama nila o yung mga kabataan talaga, guys, na hindi nila matanggap-tanggap na pinatay yung mga walang kalaban-laban. Kaya doon sila lalo nagalit. But anyway, guys, Nepal will rise again and babangon ang Nepal dahil hindi man po ito ginawa ng mga Gen Z para lang sa kanila, kung hindi para sa kanilang future. So, salute ako sa kanila, guys. Salute ako sa kanila. Lahat ng mga tao, alam ko sa kada isa-isa sa amin, iba-iba yung feelings, iba-iba yung opinion, pero tanggapin na lang po natin na ang pinaka-importante, yung mga pinaka-kurap na mga politiko dito ay tinanggal na po nila. At ayun, soon, malalaman din at mapapatunayan na talagang sila ay nagkasala at mapapanagot. At dito, walang walang magiging excuse sa kanilang batas this time dahil yun ang hiling ay mapapanagot po yung nagkasala at mga kawatan sa bansang ito. Yun lang, guys. So, ayun. At ito yung Sabado namin. And hopefully, mabisitahan natin yung mga nasunog. And maipakita at ma-share ko sa inyo, guys. So, ayun. At baka may gusto pa kayong malaman. At actually, guys, sabi nga nila ni Uncle, yung mga politiko dito ay hindi naman po kalakihan ang mga sahod. Sa totoo lang, guys, hindi po kalakihan ang mga sahod ng mga politician dito. Pero nang dahil sa korap sila, yun, naging marangya ang buhay po nila. So, ayun. At saka, wala na akong may masabi, kundi believe talaga ako sa kanila. So, sa Pilipinas naman, sana makamit nyo rin ang hustisya na yun, para sa taong bayan at para sa mga Pilipino na mga kababayan namin. Siyempre kami, guys, nakapag-asawa man kami ng mga Nepalese, pero Pilipino pa rin kami sa puso at sa dugo namin. So, I hope na sa Pilipinas talaga makuha po yung para sa Pilipino po, para sa taong bayan. At magulo ang mundo, pero ganun talaga, guys. At hopefully, sa Pilipinas po, hindi naman po mangyari yung kagaya dito na madahas. Mas okay pa rin po yung walang may mawala na buhay at walang may magkasakitan. Pero alam nyo yun, hindi natin masasabi. Kasi may mga taong sobra at napuno na po sila gaya din dito. Hindi po natin sila masisisi. So yan lang muna for today, guys. Okay?